And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang pinakamainit na balita na aking nasagap. Nako, former President Duterte mga kababayan, may posibilidad di umanong makulong sa kulungan ng ICC bago matapos ang taon ng 2024. Ayon po yan mga kapatid kay Bayan Muna Party List chairperson na si Attorney Nery Colmenares. Nako po mga kababayan, malaking sakit sa ulo ito ni Salvador Panelo. At ito ba mga kababayan, talagang nautakan nila Senator Risa Hontiveros mga kapatid, itong si former President Duterte. Dahil nga mga kababayan, matapos magbida-bida ni former President Duterte mga kapatid noong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing dyan sa Senado, agad-agad mga kababayan pinadala sa tanggapan ng ICC mga kapatid yung buong transcript ng nasabing hearing na kung saan mga kababayan naka-under oath po si former President Duterte. Sa madaling sabi mga kapatid, lahat ng statement ni former President Duterte mga kababayan nakasama doon sa transcript ng Blue Ribbon Committee mga kapatid na hawak ng ICC ay pwede po yung magamit mga kababayan na ebidensya laban kay former President Rodrigo Duterte. Talagang sasakit ang ulo dito mga kababayan ni Salvador Panelo dahil siya yung legal counsel ni Digong Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like ang ating video para i-share pa na YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito bago tayo magbigay ng ating personal na opinion. Ng Bayan Muna chairperson at human rights lawyer Attorney Nery Colmenares sa pagharap ni dating Pangulong Duterte sa Senado, mas lumakas pa ang ebidensya laban dito. Nako. Batay sa testimonya ni dating Pangulong Duterte sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, inutusan niya ang mga pulis na udyukan ng mga sospek na manlaban. Ito mga kapatid, isa talaga ito sa na-highlights doon nung nakaraang hearing. Yung time na isiniwalat na ni former President Duterte mga kababayan na siya mismo ang nagturo sa mga kapulisan niya mga kapatid na udyukan yung kanilang mga nahuhuli sa kanilang war on drugs operation para manlaban. Nang sa ganon mga kababayan, meron ng rason itong mga kapulisan mga kapatid na iligpit itong mga nahuli nila sa kanilang operation sa war on drugs. And of course guys, talagang nainganyo din yung mga pulis noon. Nahikayat din talaga sila nung time na yun mga kapatid dahil nga meron ding reward kasi mga kababayan na makukuha itong mga kapulisan pag niligpit nila mga kapatid yung kanilang mga nahuhuli sa kanilang operation sa war against illegal drugs. Ganon po talaga kalupit si former President Duterte mga kababayan na kung saan isa po talaga itong mga kapatid sa nakikita ko na mga ebidensya na hinahanap ng ICC para doon sa kanilang binibuild na kaso against dito kay former President Duterte. Tuloy. Dagdag pa ni Attorney Colmenares, posibleng matapos ang investigasyon ng ICC at maglabas na ng arrest warrant laban sa dating punong ehekutibo. Patay I kaligong. wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest. Tama yung mga kapatid. Dahil nga doon sa transcript mga kababayan na na-receive ng ICC, transcript na galing dito sa naging hearing ng Blue Ribbon Committee mga kapatid, nandun na lahat, nandun na lahat mga kababayan, yung mga impormasyon na kanilang kinakailangan para dito sa kaso na gusto nilang ihain mga kapatid kay former President Duterte. Kaya nasabi ko mga kababayan, nautakan talaga nila Senator Risa Hontiveros mga kapatid itong si former President Duterte. Ang akala ng lahat mga kababayan, nakakalamang si former President Duterte noong nakaraang hearing. Pero ang hindi nila alam mga kapatid, nahulog sa bitag nila Senator Risa Hontiveros itong si former President Duterte. Dahil habang nagpapasikat si Digong mga kapatid sa Blue Ribbon Committee, unti-unti din niya mga kababayan isinisiwalat yung kanyang mga katarantaduhan na kung saan mga kapatid naging pabor ito para kila Senator Risa Hontiveros. Talagang mas tuso si Senator Risa Hontiveros mga kapatid kumpara kay former President Duterte. Dahil si Duterte mga kababayan hindi niya na-gets
No? Hindi niya na-gets yung mga pangpuprovoke sa kanya ni Senator Risa Hontiveros. Hindi niya alam, mga kababayan, na pinapakagat lang siya ni Senator Risa Hontiveros para ikanta niya yung kanyang mga kabulasugan, mga kapatid, noong mga panahon na siya ay naging mayor at naging presidente ng ating bansa. Ewan ko lang, mga kababayan, kung ano ang masasabi dito ng mga supporters ni former President Duterte. Tuloy! Against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Nako, sabi dito ni Colmenares, mga kapatid, si former President Duterte ang kauna-unahang Asyano na lilitisin, mga kababayan, sa International Criminal Court, di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, wala pang ibang nalilitis. Si Digong pa lang, no? Siya yung magiging buena mano, mga kababayan, no, ng Asia na lilitisin doon sa International Criminal Court. Nako. And hindi lang si Digong, mga kababayan, ha. Maging itong sila Bato de la Rosa, Bongo at yung mga naging chief of police nung kapanahunan ni Digong, damay dito, mga kababayan. So siguro masasabi natin, mga kapatid, sila yung pinakaunang batch, no, dito sa Asia na lilitisin doon sa ICC. Ewan ko lang talaga, mga kapatid, no, kung anong klaseng kamot sa ulo ang gagawin ni Salvador Panelo dito. Tuloy! Sa tweet ni dating Senador Sonny Trillanes Ito pa? na i-transmit na umano sa ICC ang transcript ng pagdinig ng Senado sa anti-drug war. Nautakan ka talaga sila, mga kababayan. Sabi ni Trillanes, na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin, no, si Evil Dutz tungkol sa EGK. Diba? Dito pa lang, mga kababayan, isang patunay na ito na talagang napaikot nila Senator Risa Hontiveros, mga kapatid, no, si former President Duterte, at talagang napakanta nila si former President Duterte, mga kababayan. Yung assessment naman ng mga DD-shit, mga kapatid, tuwang-tuwa sila, no? Tuwang-tuwa sila sa ginagawa ni former President Duterte. Talagang pinapangalandakan nila na nilampaso di umano ni Digong ang mga senador, mga kababayan, at wala daw nagawa, no? At si Digong na daw mismo ang naghahamon, mga kapatid, na ituloy yung hearing kahit anong oras daw matapos. Pero ang hindi nila alam, mga kapatid, no, na si Duterte ang siyang talo noong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing. Kasi nga, mga kababayan, habang tumatagal ngayong hearing, no, habang napagbibigyan siyang magsalita sa Senado, mga kapatid, unti-unti din niyang binubunyag, mga kababayan, yung kanyang mga katarantaduhang pinaggagawa noong siya po ay nanunungkulan bilang mayor ng Davao at bilang presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Ang akala nila, mga kapatid, lamang si Digong noong nakaraang hearing. 'Di ba? Pero ang hindi nila alam, mga kababayan, nandito lang sa tabi-tabi yung grupo nila Senator Risa Hontiveros, nagga-gather ng mga information, no? Nagga-gather lang sila ng mga information na pwede nilang magamit laban dito kay former President Duterte. Kaya masasabi ko, mga kababayan, nahulog sa patibong si Digong, 'di ba? Kasi nga, mga kapatid, nandito na eh. Sabi ni Trillanes, lahat ng sinabi ni Duterte doon sa hearing, naibigay na nila sa ICC, no? Maraming inamin, no, si Evil Dutz tungkol sa EGK. Meaning, yung transcript na yon, no, or yung hearing na yon na ginawa ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan, no, sapat na talaga yon para gamitin laban dito kay former President Duterte. 'Di ba? Ganong kagaling sila Senator Risa Hontiveros, mga kapatid. Biruin mo, mag-isa lang yan, no? Wala siyang kakampi, mga kababayan. Lahat ng mga senador na nandun, especially yung mga lalaking nandun, mga kapatid, ng mga senador, lahat sila nasa panig talaga, lahat ni Duterte. At talagang napapanganga na lang sila at napapatawa na lang sila doon sa mga ginagawang kabastusan ni Digong sa hearing. Samantalang si Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, focus lang siya sa goal niya. Ito ang goal ko, no? Ang i-provoke ka, Digong, no? Kasi naniniwala ako kakanta ka dahil mayabang ka O, 'di ba?
Ano bang nangyari sa hearing mga kapatid? 'Di ba? Kumanta si Duterte. 'Di ba? Pinatunayan niya na matapang daw siya at may pasabi-sabi pa siya mga kababayan na kung pagbibigyan daw siya ng isa pang pagkakataon mga kapatid na maging presidente ng ating bansa, gagawin at gagawin niya uli yung ginawa niya noong administrasyon niya at baka mas worst pa mga kababayan yung kanyang gagawin. 'Di ba? Ang akala kasi ni Duterte mga kababayan, pwede niyang kaya-kayanin yung mga senador na nandun. May pahamon-hamon pa siya eh. Kasuhan niyo ako kung gusto niyo. Mag-file kayo ng kaso laban sa akin. 'Di ba? Alam naman natin mga kapatid, pag dito lang yan sa Pilipinas kakasuhan si Digong, since na abogado siya at matagal din siyang naging fiscal mga kababayan, marami na rin siyang mga naging kaalyado. At sabihin natin Marcos administration to mga kapatid, kung connection naman ni Digong sa kanyang pagiging politician at pagiging abogado yung kanyang gagamitin, may tendency pa rin mga kababayan na malulusutan ni Digong yung kaso na posibleng ihain sa kanya dito sa loob ng ating bansa. Kaya much better talaga mga kapatid. Much better talaga na i-turn over siya sa ICC. Gaya ng sabi ko sa inyo mga kababayan, approval na lang ni President Marcos ang kulang. Pag pumayag si President Marcos mga kapatid, na magkaroon muli ng jurisdiction dito ang ICC sa loob ng ating bansa, talagang goodbye Philippines na talaga itong si Duterte mga kababayan. Doon na talaga yan paglalamayan mga kapatid sa ICC. Kasi sa edad ni Duterte ngayon mga kababayan, parang isang uod na lang ang hindi pa nakapirma sa kanyang katawan. Nako. At ang mas worst pa dito mga kapatid, baka pati si Sara Duterte mga kababayan madadamay. 'Di ba? Kasi may posibilidad talagang madamay si Sara Duterte mga kapatid, lalo na sa issue ng EJK. Dahil may mga tawag nito, may mga statement sila Matobato, sila Las Cañas na dinawit nila minsan itong si Sara Duterte. And malaki ang mga kababayan, malaki ang chance na pag nakulong si Duterte, si Digong sa ICC, madadamay itong si Sara Duterte. Pero ngayon kasi mga kapatid, wala pa namang gaanong balita galing sa ICC na damay nga itong si Sara Duterte. Kasi nga ang una pa lang ni-reveal ng ICC mga kababayan is yung mga pulis at mga senator na posibleng makasuhan ng ICC dahil sa paglabag nila mga kababayan sa human rights, dahil nga doon sa EJK na kanilang ginawa. Nako. Malapit na talaga mga kababayan magtapos yung malapit na talaga ang katapusan ng kayabangan ni former President Duterte mga kapatid. Biruin mo sa edad niyang yan, nagawa pa niya talagang magyabang mga kababayan. At ang lakas pa ng loob niyang maghamon. Kasuhan niyo ako. 'Di ba? Okay naman 'to Mas noon sabi ko parang hindi maganda pag ICC yung magkukulong kay Digong kasi nga mayroon na active naman yung justice system natin dito sa Pilipinas. Pero sa ngayon mga kapatid, sa nakikita ko hindi yan tungkol sa kung active yung justice system natin dito o hindi. Tungkol po yan mga kababayan sa impluwensya na meron itong si former President Duterte. Dahil kahit sabihin natin dito siya kakasuhan sa Pilipinas mga kababayan, kung marami nga siyang mga kaalyado, marami siyang mga padrino, mababaliwala lang din mga kapatid yung mga kaso na ihahain sa kanya. 'Di ba? Alam naman natin mga kababayan kung paano gumagalaw, paano gumagana yung justice system natin dito. Kaya mas maganda talaga mga kapatid na sa ICC siya makulong dahil doon mga kapatid walang panye-panyero, walang kumpa-kumpare. 'Di ba? Pag nahatulan ka, kulong ka talaga. Tsaka mga kapatid, ito lang wala naman dapat ikatakot sila Duterte. Kasi mga kababayan, fair naman yung magiging trial doon. Pwede naman sila magdala ng kanilang mga abogado para depensahan yung kanilang mga sarili. Kanya nga lang, pag minalas-malas itong sila Duterte, mga kapatid,
no? Na kung saan naniniwala talaga ako mga kababayan na guilty talaga ang hatol diyan sa kanila, no? Doon na talaga sila paglalamayan sa ICC. Hanggang dito na lang mga kapatid, kung nagustuhan niyo pa ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.